Baka one day, hindi natin alam, biglang merong i-activate ng China, yung mga inject na nandito, tao na pala nila at wala na tayong magagawa. Baka ini-invade na tayo slowly, hindi ninyo alam. Kasi nangyayari ito all over the country. Hanggang sa Cagayan, yun yung inimbestigahan namin sa Kongreso. Sa Samar, umaabot. Hanggang sa Palawan, umaabot. Dumadami na inject. Meron ng Pilipino, inject pala, nagiging mayor na. Tama o hindi? Tama. So yan yung problema. Kailangan bantayan talaga natin. Ayun guys, para sa pagkakaalam ninyo, ito nga pala si Gomez, no? Kong Gomez. Dati wala pa po siya sa politika. Alam po natin artista siya. Alam po may kasama pa ditong ilang artista pa no? Pero panoorin natin kung ano yung mga sinabi niya dito sa video na ito. Tara, play natin. At magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kaibigan, mga fisher folks, no? Marami ho talagang problema na kailangan ma-realize natin at karamihan sa inyo nararamdaman ito. Unang-una, alam naman natin yung trespassing ng China na ginagawa dito sa bansa natin. Kaya nga ang tanong doon, kung ang Pilipinas ba ay malakas na bansa, sa tingin nyo kaya papasok sila dito? Hindi. Kasi so, habang pinapanood natin guys ito, no, mapapansin nyo po dito yung, alam mo naman no, kasi 'di ba sa maayos siya magpresenta. Alam naman natin pagka-artista, iniingatan po yung imahe, pero talagang dito siguro bugso na rin damdamin, talagang nagsasalita po siya ng direkta. Kumbaga gusto na niya talagang at makikita po ninyo yan dyan kung paano siyang magsasalita patungkol nga dun sa kay Alice Guo. Play natin. Na medyo mahina yung bansa natin, no? Sa depensa, sa tao. Kaya binubuli tayo nitong bansa na ito. Ngayon, mga kaibigan, ano ang ginagawa ng bansa natin para maprotektahan ang ating mga tubig? Huwag ho kayong mag-alala dahil medyo mahaba lang ang proseso na ginagawa ng dito sa part na to, no, tinatry niyang i-balance, no, kasi alam naman natin hindi buong gobyerno talagang ganun yung nangyari. Sabi nga merong nakakapasok ng ibang banyaga yata no, 'di ba? Disclaimer lang, no, pero ang point doon is tinatry niya i-balance yung sinasabi niya, no, yung ginagawa ng gobyerno alinsunod sa mga issue usapin dito sa West Philippine Sea, especially dito sa lugar na pinuntahan po nila, na talagang yung mga mamamayan po doon ay apektado. Hindi mo naman sasabihin walang ginagawa yung gobyerno, merong ginagawa, no? At dito makikita mo yung kung paano niya binabalanse yun. Kasi 'di ba? Kilala natin si Richard Gomez, no? Para doon sa mga di nakakaalam, ay talagang maano po 'yan, no, na tao. Kapag makikita mo siya sa TV, pag nagsasalita siya, 'di ba? Ay formal naman, 'di ba? Unlike doon sa ibang artista nakapunta sa Senado, 'di ba? Parang nadadala doon yung pagiging tawag dito. Kumbaga, naging parang hindi na formal yung pananalita. Pero sa kanya, makikita mo naman, sinisikot naman niya doon. Maybe hindi nga siya perfect, pero at least, diba, ayan po yung nakikita po natin ngayon. At sinasabi nga niya, may ginagawa ngayon. Diba? At least dito sa kanilang part po nila, yan po yung makikita natin. May ginagawa ngayon kasalukuyan. Play natin. Ganun ho talaga, hindi ho lahat nadadaan sa mabilisang solusyon. Medyo mahaba lang ang proseso na ginagawa ng bansa natin, pero ganun ho talaga, hindi ho lahat nadadaan sa mabilisang solusyon. Ito po yung sinasabi na bilateral talks, nag-uusap ang Pilipinas at ang China. Pero ang China kung minsan ayaw makipag-usap sa atin. So ano pang ginagawa ng Pilipinas? Merong multi-bilateral talks na ginagawa ang Pilipinas. Nakikipag-usap tayo, nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang klase, sa iba't ibang bansa. Nang sa ganun, makita ng buong mundo ang ginagawa ng China dito sa Pilipinas. Importante na ang ating bansa
ang ating mga opisyalis ipagpatuloy ang pag-usap. Lalong-lalo na itong problema na to, kailangan madala to sa United Nations. Dahil kung hindi ito papansin ng ibang bansa, lalo tang ibubuli. Nandito merong military practice na ginagawa ang Amerikano at ang Pilipinas, no? Ang laging yung tanong is, ano ho ba talaga yung kailangan gawin? Ano ho ba yung tulong na pwede madala sa inyo? Dahil ang problema natin, pag pumupunta tayo sa Scarborough, pag nangingisda kayo, hinaharang kayo. Wina-water cannon kayo. Patuloy ang harassment na ginagawa sa atin. At yan ay talaga nagpapahirap sa mga mangingisda. Anong kailangan natin? Ayan yan, dun sa part lang na yan, no? Kasi, di ba, mahalaga po na po point out yun eh, yung hirap na dinaranas ng mga tao dun sa lugar na yun, especially direkta silang naaapektuhan ng problema dun sa karagatan na yun. Pero di ba, ano bang nangyari? Di ba, last time tinitignan natin sa internet, ito ba yung mga propaganda sa social media na tila pinapasok na nga yata, 'di ba, na i-infiltrate na yata yung government natin, parang yun na nga kalagayan po natin, aapi na yung mga Pilipino doon, kababayan po natin, tapos nagugustuhan pa nila, nagagandahan pa sila doon sa panlabas na katangian nung na iniimbestigahan ngayon sa Mayor Alice Guo, no? Napakababaw po nun, no? At makikita po ninyo yan sa social media, baka propaganda na po yun, no? Tignan po ninyo maigi yung TikTok, ha? Stock po ninyo yung mga ginagawa po ng mga tao doon. Parang ginagawang mild, no? Parang wala ka naman papansin, parang trip-trip lang, tawa-tawa lang, or meron po nga ina-edit, ina-AI nila na dumasayaw. Diba? Si Alice Guo, kahit hindi siya yun, tapos sinasama yung picture ni Lauren Legarda saka ni Ontiveros. Kaya guys, katulad niyan, nakikita po ninyo yan, no? Pinost po yan dito. Ewan ko po dito sa mga to, bakit parang sa una wala ka namang mapapansin, 'di ba? Parang nakakatawa, 'di ba? Nakakatawa naman talaga, 'di ba? Pero ano ba talaga, no? Kahit ganyang bagay, no, nakakaapekto, no? Nagkakaroon ng epekto dun sa mga nakapapanood, especially sa mga kababayan natin. Tignan po ninyo yan, 600k likes po yan. And gaano pa po kalaki yung views po ng ganyang video, 'di ba? Tignan po natin, no, 1.3 million na mga tol yung mga ganyang trip nila. Ito ba'y propaganda ng makakaliwa o mga kontra-gobyerno? Ginagawang katatawanan yung mga bagay-bagay ng ganito, no, mga itsura, hindi mo mapapansin pero parang umuhugot na, no, sa puso ng tao, no, parang inilalapit, pinabababaw, no. Mamaya, no, sa isang video natin pag-usapan natin kung paano gusto nilang pababawin yung usapin dito kay Alice Guo. 'Di ba? Para sa nasabi nila na hindi connected sa Pogo, ganito ganyan. Kaya nga yan na nalilitis ngayon dahil sa Pogo, 'di ba? Paano hindi connected 'yan? Yung 'di ba? Panoorin niyo yung video na 'yon na sinasabi sa according sa mga sinasabi niya na mamaya sa susunod na video upload po natin yan. Anyway, balik po tayo dito kay Kong Gomez sa mga parte na sinasabi po niya dito. Play po natin. Free kayo na pumasok kung sa kayo mangingisda at hindi kayo hinaharang. Dapat ganun ang gawin natin dahil tubig natin to. Kailangan sama-sama tayo, no? Ipaglaban natin itong sovereignty natin, yung tubig natin na pinapasok nila. Dapat meron kayong safety of passage. Alam nyo mga kaibigan, itong problema natin with China, malalim ito. Hindi lang itong tubig ang problema natin. Kaya importante na kayo mismo, na dito sa Masinloc, sa Zambales, bantayan nyo rin yung paligid ninyo, hindi lang yung dagat. At sigurado marami na inchik na pumapasok dito. Baka one day, hindi natin alam, biglang merong i-activate ng China, yung mga inchik na nandito, tao na pala nila at wala na tayong magagawa. Baka ini-invade na tayo slowly, hindi ninyo alam. Kasi nangyayari ito all over the country. Hanggang sa Cagayan, yun yung iniimbestigahan namin sa Kongreso. Sa Samar, umaabot. Hanggang sa Palawan, umaabot. Dumadami na inchik. Meron ng Pilipino, inchik pala, nagiging mayor na. Tama o hindi?
Tama, so yan yung problema. Kailangan bantayan talaga natin. Napakalalim ng problema na ito. Pero, importante itong usapin natin para matulungan ho kayo. Kailangan magtulungan tayo. Sama-sama tayong lalaban para patuloy kayo makapangisda sa tubig ninyo. Ang Kongreso nandito, on break na ho kami. Pero nagsama-sama ho kami para mapakinggan kayo. Makagawa kami ng resolusyon. Si Speaker Romualdez, ang ating presidente, makahanap ng paraan para patuloy kayo na matulungan. Maraming salamat at magandang tanghali po sa inyo lahat. Thank you. Okay guys, so yun, hanggang dito na lang siguro yung video natin at ang masasabi po natin dito ay maganda po maipanalangin po natin ang ating bansa. Talagang hindi po perpekto yung bansa, ang mga bansa, ang mga tao, maging ang gobyerno, pero ito po ay ang gobyerno ay hinayaan ng Diyos matatag yan, no, para sa ika-aayos ng mga bagay-bagay. At tunay nga, 'di ba, minsan napapasok po yan ng hindi magagandang layunin, mga motibo ng mga politiko. Pero 'di ba, nakikita ninyo yung tama ang ginagawa. Kapag tama naman ang ginagawa, suportahan ninyo yung ginagawa ng inyong kapwa. At kagaya po ng ginagawa po dito, wala po tayong makita na bagay na dapat na ipagduda or ano man dyan sa ano na yan, dahil talagang nangangailangan po yung mga kababayan po dyan ng tulong. At yan po isa sa ginagawa po ng mga parte ng sangay ng gobyerno na ito, kasama po dyan si Kong Gomez. At 'di ba, minsan parang nakakatawa lang pakinggan, pero napakaseryoso at totoo na pong nangyayari po itong mga bagay na ito, na binabaliwala lang po ng marami, 'di ba? Gaya po ng pinapakita natin sa TikTok dito, no? Please lang, hangga't maaari, madami naman kayong pwedeng pagtawanan na bagay or maging katuwaan, hindi na itong mga ganito. Kung hindi kayo ng China, hindi kayo makakaliwa, hindi kayo anti-government, 'di ba? Hindi kayo anti-government, mga ganitong bagay, nakakaano pa ng simpatya yan, 1 million, 6 million, 'di ba? Nakakita ng ganyan, no? Hindi yan simpleng kalagayan, no? Iniimbestigahan po yan at talagang malinaw po yung mga pinapakita na may duda ang kanyang pagkatao at siya po ay nasa gobyerno, may duda na, mahirap na po yun. Although kailangan pang patunayan, pero may doubt. Talagang ayon dun sa mga pinapakita po publicly sa mga hearing, sa mga investigasyon, ay dapat maging maayos po yun. Wag po tayo magiging bias, wag po natin shuttle lang kagad, pero wag po natin gawin na parang wala lang ang mga nangyayari, no? So yun lang guys, comment down below, ikaw ba anong masasabi mo? Sa video na ito? Agree ka rin ba kay Kong Gomez na dapat talaga yung magtulong-tulong na at magkaroon ng action talaga, bigyan ng kaseryosohan tong problema na ito, dahil lumalaga na po yung problema na ito. Sabi nga, no, baka dumating in time, magulat na lang kayo, yun na kagad, sakupin na lang tayo ng ganun-ganun. Sila na yung mag-ari, sila yung masunod sa kanilang mga plano, mga ano nila, no? Pero syempre, nasa kapahintulutan naman ng Diyos ang lahat. Hindi naman niya tayo pababayaan kung tumatawag tayo sa Kanya. Hindi mangyayari yung bagay kung ayaw niya, at nasa Kanyang kapangyarihan talaga ang lahat. Siya talaga yung tunay na hari. So kaya ngayon guys, please comment down below, pag-usapan natin kung ano yung nasa isip mo sa bagay na ito. See ya ulit sa susunod na video.